Sino ka? Bagong security detail nyo. Adira Aguilar. Yes, sister. Pwede ko po bang makausap yung kinutulungan ninyo? Wala na si Fernan, Susie. Siya na yung pag-asa ko! Ako natitira mong pag-asa, Susie. Kaya kung gusto mo mabuhay, may alok ko sa'yo. Ano yun? Simple lang. Buhay mo, kapalit ng katahimikan mo. Bakit gusto ko usapin ni Ate Kat yung tauhan sa Supremo? Tao ni Supremo yung tinutulungan niyo sa loob? Kuya. Greg. Listen din. Susie, sa kampo niyo ba napadpad ang mag-ina ko? Hindi ko siya nakita simula nung nagkagulo, Greg eh. And nabalitaan ko din na naging biktima sila ng mga infected. Evangeline, it's about the cure. Yung bago mong formulation, it works. Malapit lang masugpo ang epidemya. Oo. Gustuin ko man kayong makasama at makita kung hindi pa po pwede. Dahil kailangan pa ako ng anak ko at ni El. Kailangan ko silang protektahan. Huwag mong sasabihin na sikreto ko. Ngayon, paano nakakalimutan na Greg si Charity? May pagkakataon na ako sa puso niya. At hindi mo sisira yung pagkakataong yun. Naintindihan mo? Aayusin mo ang pagtira ko dito sa kampo niyo. At hindi ako kakanta na buhay pa mag-ina ni Greg. Lakas ng buhos eh. Baka may mga container pa tayo sa loob na pwede natin gamitin. Habang wala pang infected ng mga nakakalapit. As you can see, Doktora, mukhang may improvement ang ating subject. Tignan mo kanya mga paa. Mukhang kinokontra ng bagong formulation ng vaccine mong virus. Appearance lang yan. Kung pagmamasdan mo siyang mabuti, kalat pa rin ang virus sa katawan niya. Pero may bunga ang ginagawa natin dito, Doktora. This means may possibility makahatay ng pangkontra sa virus. That's why we need you here. Kailangan ituloy mo inumpisahan mo. Doktora, malapit na tayo makahanap ng cure. And soon, this war will be over. Gagaling mo siya. Gagamutin ko siya. Makakahanap ako ng cure. Siya? Sino siyang gagamutin mo? Sila. Ang mga infected. Ang mga biktima ng virus. Anak nang. Hanggang ngayon hindi pa rin mawala sa isip ko na lagasan tayo ng tauhan dahil sa isang babae lang. Bigyan mo ako ng isang araw. Hahantingin ko siya. At sinisiguro ko sa'yo na pagbalik ko, bit-bit ko na ang ulo niya. Tigilan mo nga yung kayabangan, Balda. Yung nga may mga kasama ka, hindi mo siya napatumba. Mag-ambisyon ka pa na solohin siya? Dahil mas madaling kumilos nang walang iniintinding mga alagain. Tama na yan, tigilan na natin yung kayabangan. Hindi tayo bubusugin yan. Ang isipin natin, yung susunod na kampong i-raid natin. Yung simbahan ni Sister Rosita. Bakit hindi na lang tayo dumiretso sa kampo ni Supremo? Ay, kulang pa tayo sa gamit. Gusto ko, pag lumusob tayo sa kampo nila, pulbos sila Fernan. Kaya mangangalap muna tayo ng mga armas. Naliwanag. At sigurado kang may mga armas dyan sa simbahan? Yung simbahan na yun, dating kampo ng mga militar. May mga naiwan silang armas doon. Bago napunta sa pamamahala ni Sister Rosita,
mga sundalo may mga armas ang nandun na iwanan nila. Kaya yun ang next target natin. Pwede rin ipasok. Ito pa, may mga ilang class na kami din. Pwede pang gamitin. Oo. Padagdag din yan. Pagkatapos nito, baka maligo po ako sa ulan. Sige. Sama kayo, sister? Matuto kang rumispeto, ha? Apo. Kaya papasok na ako sa loob. Sige. Ito kay Greg. Tara, sige tayo. Ano na, ipahinga ko na lang muna. Kaya mo na dito? Ako, sige. Ako na bahala, kuya. Sarap. Ano? Nagrito po ba kayo? Uy! Infected! Umubla na! Axel! Uy! May infected! May infected! Ano kailangan mo? Gusto ko lang sanang silipin si Mama. Mamaya mo na lang sila istorbo. Sana mahanap na nila yung cure, no? Kailangan ba talaga silang bantayan? Bakit? Pati ka muna magpahinga. Di ko kailangan magpahinga. Yung ibang mga kasamahan ko nasa labas, nakikipaglaban sa mga infected. Habang ako, nakatunga nga dito. Pero sila ang pag-asa natin na makahanap ng cure. Kaya hindi sila pwedeng makagat. Kaya ako nandito. Pag nakagat sila, wala na tayong pag-asa. Kung mag-alala, hindi tayo bibiguin ni Mama. Sana ka. Greg. Greg, bumalik ka na sa amin, Greg. Mami, gumising na po kayo. Mataas po ang temperature niyo, Mami. Nilalagnat po kayo. Tito Darius. Nilalagnat po si Mami. Ano? Tulungan niyo po siya. Nabasa kasi siya ng ulan eh. Hope, mabuti pa. Kumuha ka ng isang tabong tubig, tsaka bimpo ha. Pupulas natin yung mami mo para bumaba yung lagnat eh. Sige na, bilis. Charity, parang hindi ka mahirapan
mahirapan huminga. Sabi ko naman sa'yo eh, huwag kang mapapabasa sa ulan. Kita mo tuloy yung nangyari. Greg, huwag mo kami iwan. Please, bumalik ka na. Greg, hindi ko kaya nang wala ka, Greg. Greg. Charity. Charity, matagal nang patay yung asawa mo. Wala na siya. Kaya mabuti pa, umangon ka na. Umangon ka na. Charity. Greg. Hindi ako si Greg. Tana. Darius? Charity, nananaginip ka lang. Hindi pa rin mawala sa isip ko si Greg. Tama na. Bakit mo kayo nalikan? Charity, sorry. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa yun. Tito Darius! Ito na po yung tubig sa kabimbo. Mami! Nag-aalala po ako sa inyo. Ang init-init niyo po kanina. Okay na ako, anak. Okay na ako. Pero pupunasan ko pa rin po kayo, Mami. Para matanggal na po yung damit niyo. Ako na bahala, anak, ha? Kaya ko na po ito, Mami. Lagi naman po kayo nag-aalaga sa akin eh. Ako naman po mag-aalaga sa inyo ngayon. Kanina po, Mami. Nananaginip po kayo. Tinatawag niyo po si Daddy. Siguro po miss na po siya, no? Ako po kasi, miss na miss ko na rin po si Daddy. Okay na ako, anak.
Kapag sumakan kay Katrina, dito lang ako, ha? Pagaling ka na lang, Susie. Para hindi ka namin kargo dito. Teka, Greg! Paano yan? Gagawin ko dyan! Kunin mo yan! Nung si Fernan yun nandito, siya lang nakakatikim na itong mga imported, eh, no? Sinayang niya yung posisyon niya. Siguro kung inayos niya yung pagiging supremo, siya pa rin yung nakaupo ngayon. Pero ikaw na yung nandyan ngayon. At mas okay ka kaysa kay Fernan. Teka, ano bang dahilan ba't uminom tayo? Dahilan? Anong dahilan? Ano ba yung problema mo? Wala akong problema. Sino ba yung iniisip mo? Anong sino? Sino yung iniisip mo kung bakit tayo tumatagay ngayon? Wala akong iniisip na babae. Ano mo pinagtatawanan? Eh kasi wala naman ako sinabing iniisip mo ay babae. Sa'yo nang galing yan, ha? Salamat. Oh, magpahinga ka, ah. Oh, yun yung nurse na pinadala ni Darius, ah. Pinalis mo? Ayaw bang gumaling? Eh, mas kailangan ng batang may sakit dun sa kabilang quarters yung nurse. Ako, nurse naman ako eh. Kaya kong gamutin sarili ko. So, ikaw kasi nagpabaya ka eh. Bira. Hindi pwede magkamali. Tao lang. Ah, sige. Iba na lang pag-usapan natin. Pag-usapan natin si Darius. Yung feelings sa sa'yo. Feelings? Ikaw naman, oh. Nagde-deny ka pa eh. Pambihira ka, oh. Alam mo, ibang tingin sa'yo ni Darius. Simula lang inalagaan mo siya. Tapos nun, pinayungan ka na umuulan. Nagpadala pa ng nurse. Inaisip ko tuloy, parang ayoko maging leader ng kampo eh. Una si Fernan, si Darius, tapos ako. Mahirap na, baka magkagusto ako sa'yo. Ikaw talaga? Sira ka talaga. Walang gusto sa akin yung si Darius. Ikaw nagsabi niyan? Oo. Paano ko ako magsabi sa kanya? Wala akong gusto kay Charity. Talaga lang, ha? Parte siya ng komunidad ng kampo. Kahit sino magkasakit, kahit ikaw pa yung Jimboy, gagawin ko yun. Kaya pwede patigilin mo na yung kakagawa ng kwento na meron akong gusto sa kaibigan mo. Bakit amoy alak yun? Greg, natatakot kasi ako na baka pasukin naman tayo na infected eh. Secure na yung buong simbahan na wala nang infected na makakapasok. Kahit na, paano kung meron pa rin? Ano gusto mo gawin ko? Pwede ba diyan na lang muna ako? Kat,
At hindi magandang ideya yan. Bakit, Greg? Natatakot ka na baka may mangyari sa atin? Diba sabi ko naman sa'yo hindi ako magagalit? Sinabi ko naman sa'yo na mahal kita. Katrina, hindi nga kita mahal sa ganyang paraan eh. Hindi sa paraan na gusto mo. Sorry ha, pero si Charity pa rin ang laman ng puso ko. Charity. Darius, pwede ba kitang makausap? Humingi na ako ng dispensa sa'yo, Charity. Ngayon, kung galit ka pa rin doon sa nagawa ko, nasa sa'yo na yun. Hindi ako galit. Wala na sa akin yun. Ang gusto ko lang kalimutan na natin yung nangyari. O sige, medyo hindi pa rin maganda pakiramdam ko. Babalik muna ako sa kwarto. Salamat na lang. Paano kung di ko kayang kalimutan, Charity? Yung sinabi ni Jimboy kanina, totoo yun. Gusto kita. Wala na lang siya, Greg. Alam ko. Katrina, hindi mo na kailangan ipaalala. Pero alam mo, kahit ganun, hindi ibig sabihin mamamatay na rin yung pag-ibig ko sa kanya. Greg, please. Katrina, ako na makikiusap sa'yo, ha? Please. Tama na yung minsan na nagkamali tayo. Kung hindi ka talaga makatulog, andyan naman si Josie. Baka pwede mo siyang kausapin. Ha? Sorry. Greg. Sorry, Kat. Greg, sige, natakot lang naman ako. Greg, please. Greg! Ibigay ka rin, Greg. Makakalimutan mo rin si Charity. Itilanggi ko lang kay Jimboy na gusto kita. Para hindi na kumalat sa buong kampo. At para hindi na rin isipin ng mga tao na binibigyan kita ng special treatment. Charity, may anak ka. Dalawa kung isasama mo si El. Kailangan mo na makakatulong. At nandito ako para ibigay yung tulong na yun sa'yo. Pati na ang pag-ibig ko. May asawa ako, Darius. Wala ka ng asawa, Charity. Pero kung papayag ka, handa akong palitan si Greg sa puso mo. Salamat na lang, Darius. Pero hindi ako handang palitan si Greg sa puso ko. At least sinubukan ko, di ba? Huwag ka mag-alala. Hindi pa rin magbabago yung relasyon natin. Isa ka pa rin sa pinagkakatiwala akong tao dito sa kampo. Salamat, Darius. Ang Charity, isa na lang. Naniniwala ako na darating yung panahon na magmamahal ulit yung puso mo. Makakaasa ka na sa pagdating ng panahon na yun, nandito pa rin ako naghihintay.
Greg. Hindi ka makatulog? Halika dito. Iniisip ko lang ako kasi lahat ng mga kasalanan na gawa ko, hindi ako mapakali. Kaya gusto ko sanang magpakumpisal sa inyo. Greg, hindi ako pare para magawad ng kumpisal. Pero sa tingin ko, pinapatawad ka na ng Panginoon. Ang ganun lang ako kadali. Hindi ko pa nga po naisa-isa lahat ng mga kasalanan na gawa ko eh. Natural lang naman sa atin na magkaroon ng kasalanan dahil tao lang tayo. Pero ang importante, marunong tayong magsisi. At inaamin natin ang mga pagkakamali natin. Tulad kanina, si Susie. Ibinuwis mo ang buhay mo para sa kanya. Tanda yun na kahit ano pa ang nangyari, mabuti ka pa ring tao. Salamat, sister. O siya. Tutulog na ako, ha? Meron ka pa bang ibang kailangan? Meron sana, sister, yung tungkol sa infected na nakapasok dito sa simbahan kanina. Oo nga, kunento din sa akin ni Cesar. Bigla na lang daw siyang hinabol ng infected sa ulan. Hindi ba takot sila sa ulan? No. Kaso parang sa haba ng panahon na lumipas, sister, nagkakaroon na rin sila ng immunity sa tubig. Diyos ko. Akala ko ba takot sila sa tubig? Oo nga, yun din ang akala ko. Paano kung hindi lang siya nag-iisa? Paano kung marami silang hindi na natatakot sa tubig? Mukhang kailangan na nating lumipat ng lugar sa mas malaki, kung saan may protection tayo. Bakit di tayo pumunta dun sa kampo ni Supremo? Si Dr. Lazaro nag-umpisa ng research na to. Kaya kilala niya ang virus inside and out. Kaya kung may makakahanap ng cure, si Dr. Lazaro lang yun. Wala nang ibang makakahanap ng cure sa epidemya. Sa wakas, nakita rin kita. May tawag mula sa kampo na Sister Rosita. Gusto makausap yung bagong leader natin eh. Ayun na sila.